Magandang araw po sa lahat ng nakikinig ng aking vlog. Ito na naman po si Ball Square para sa Ball Square Basketball. Now, para po sa vlog na ito po yung final na ipopost ko tungkol sa quarterfinals, yung projection kasi para nakakatatlo na ako eh. So, ako naman, sinahab ko naman na yung mga projection ko, projection lang yun eh. Kaya kung may nagre-react na mali ka, that is normal lang kasi hindi ko naman talaga alam kung sino yung mananalo eh. So, nagbibigay lang ako ng mga pwedeng manalo, depende sa aking tingin. And then, kung sakaling hindi naman sila manalo, di wala namang problema doon. Ganun talaga. Now, if you actually look yung mga katulad ng sa NBA, marami rin commentator doon na nagbibigay ng mga ganitong klaseng projection. Pero yung mga yun, professional na eh. Pero hindi man sila laging tama. So, parang katulad ko lang din sila. Pero ito yung pangatlo. Ito yung pangatlo sa parang serye na ngayon ginawa ko na to eh. Yung tungkol kung ano ba yung magiging, sino ba yung magiging magkakalaban pagdating ng quarterfinals. By this time, ito yung unang dalawang game o unang dalawang araw na tapos na. So yung Tuesday at saka yung Wednesday is already finished, and then nakikita na natin yung kung ano yung magiging kakalabasan. Now, the first thing that we're going to do or discuss here yung tinatawag nating standing. Now, if you look yung standing dito, NLEX pa lang yung tapos na yung game. So, wala na silang ibang game na nalalaroan. So, nanalo sila against sa Phoenix. And I predicted that one na tama naman. So, Phoenix yata yan. So, this one, 10-2 na sila. So, wala na silang remaining game. Now, if you look at this one, yung standing neto, yung nasa top 4. Yung Barangay Ginebra King, Ross at saka Meralco, nasa top 4 sila. Pero ang talagang sure lang dito na pasok sa top 4 is yung BGK at saka yung Ross. Kasi yung remaining dito yung nasa bottom 4, ang pinakamataas lang na pwede nilang maabot dyan is actually 7 games. Wala na silang, hindi na sila abot ng 8. So yung BGK, Barangay Ginebra at saka Ross, pasok na sila sa quarterfinals. Okay, pasok na sila sa twice to beat. Kasama sila sa top 4. Ang medyo delikado dito yung Meralco kasi 7-3. And meron pa silang dalawang laban, nakikita natin dito. So kung meron pa silang dalawang laban, pwede nilang matalo sa dalawang laban na yon. So pag nabisa ng 7-5, delikado silang matanggal sa top 4. So yan yung pag-uusapan din natin mamaya. So bago tayo dumiretso sa actual prediction ko sa mga susunod na games, this is going to be yung games ng Friday, Saturday at saka yung final one Sunday. Pag-usapan muna natin yung mga nangyaring games ng nakaraang Tuesday at saka Wednesday. Kasi ako nagbigay ako ng prediction dito eh. So, yung unang Titan pa rin nakalaban ng NLEX. Sorry, akala ko Phoenix. So, yung unang game na dinascuss ko, in my previous vlog, itong NLEX versus Titan Ultra, sabi ko, probably mananalo yung NLEX dito kasi ayaw na nila ng parang, pwede kasing chance na hindi nila malaman kung nasaan sila nakaposisyon eh. Kasi pag natalo sila, tapos nagkaroon ng parang standing na 9-3 yung apat, delikado sila kasi baka pwedeng bumaba pa sila ng ranking at hindi nila malaman kung sino yung makakatapat nila dyan. So, dito yung game na to, sabi ko, mananalo sila sa Titan Ultra. Pero nung napanood ko to, ang one thing na na-notice ko sa kanila, parang wala sa kanilang gustong manalo. Especially nung matatapos na yung game, parang ayaw nila hawakan yung bola. So eventually, nag-overtime yung game na to, at nang nag-overtime, siguro naisip ng NLEX, mukhang di yata magpapanalo yung Titan Ultra, so pinanalo na nila. Pero actually, regulation time, ang napansin ko doon, parang walang gustong manalo eh. So eventually, tama yung hula ko dito, NLEX yung nanalo. So natalo nila yung Titan Ultra. Yung second game naman ng Tuesday, medyo controversial to, may mga nagalit sa akin dito. Ang una ko kasi dito ang prediction, dahil hindi ko talaga alam kung sino yung lalabas, naglagay lang ako ng plus minus 0.5. Kasi hindi ko talaga alam kung sino yung lalabas dyan eh. Pero yung second at saka yung third scenario ko, sabi ko, potentially pwedeng tropang 5G yung manalo kasi mas kailangan nila yung game. So bakit nila mas kailangan yung game? Kasi kung naipanalo nila yung Magnolia and then maipanalo nila yung Ginebra, yung last game, that is May 10 yata, ang mangyayari dyan, yung tropang 5G yung papasok sa top 4. So sila yung magiging twice to beat. Kaya ang feeling ko dito, talagang motivated yung tropang 5G na ipanalo to, kasi meron pa talaga silang chance para makapasok sa top 4. Pero eventually, nagkamali ako dito, medyo hindi naging magandang laro nila, natalo sila ng Magnolia. So this one, yung unang scenario ko, hindi ko alam, sabi ko mid plus minus 0.5. So pwedeng matalo, pwedeng manalo. Pero eventually, nanalo dito yung Magnolia. So yung para sa second at saka third scenario ko, hindi siya tumama kasi nga
Ako talagang alam ko pwedeng motivated yung TNT para makapasok sa top 4. Natalo na sila, so hindi na sila pwede makapasok sa top 4. So yun ang nangyari. So that is yung story ng game ng Tuesday. So meron akong isang tama at meron akong isa't kalahating tama lang. Kasi sabi ko naman, hindi ko talaga alam sino mananalo dito eh. So, ng Wednesday naman, pag nagpunta tayo, ito yung game ng Phoenix at saka Black Knights. Tapos yung Beerman at saka yung Terra Firma. Now, ito yung Phoenix, may chance pa tong sabi ko mananalo rito yung Phoenix. So, may chance pa tong manalo eh. Pag nanalo sila, actually, iting kaya nila yung Macau eh. Pero dito ng game na to, mukhang pinakita nila na wala na silang interested na manalo. So kasi parang ang dating kasi nito na meron silang injury kay Richie Rivero, yung main player nila, and then wala pa rin si Kai Balungay. So ang tingin ko naging strategy na lang ng Phoenix dito, okay na sila kahit isang position eh. So kung sakaling mapunta sila sa 8 rank, 7th rank o 6th rank, wala nang problema sa kanila yon. Ang gusto na lang nila, at least makapagpahinga yung player nila, si Richie Rivero, and by the time ng playoff is makapaglaro na rin si Kai Balungay. Kasi isa siya sa top player din ng Phoenix na hindi nakakapaglaro. I was actually surprised na nanalo yung Macau eh. Kasi yung Macau, if you actually look yung nilaro nito during yung laro ng Terra Firma na binangkunan nila lahat ng main player nila ng 4th quarter. Kaya tingin ko, ayaw na nito magpapanalo eh. Pero this time, nanalo pa pala yung Macau. And then of course, yung Phoenix, hindi ko na rin sila masisi. Siguro, probably in their mind, nakita nila yung NLEX yung nasa top 1. Sa tingin nila, okay na sila makipag-matchup sa NLEX as long as nandun si Kai Balungay. So, ito yung pumapasok sa isip ko ngayon. So, yung first game ko, medyo sumabit ako dito kasi alam niyo yung Macau parang wala talaga eh. Pero I think, on the case of Phoenix, parang dito, pumaposisyon na lang sila. And wala na silang pakialam whether they are actually nasa pinakadulo. Kasi kahit naman sino makalaban nila sa top 4, mukhang sabihin na lang natin na medyo nasa disadvantage sila. So that is the case with Phoenix versus Macau. Yung Beerman at saka yung Terra Firma, sabi ko rito matatalo yung Terra Firma, which is correct naman, so walang problema. Now in the case kasi yung Terra Firma, mukhang wala na rin sila talagang planong manalo kasi probably pinoprotektahan na nila yung kanilang win-loss card kasi mahirap na, baka madagdagan pa ng panalo. Sa Beerman naman, I think mas kailangan nilang ipanalo yon. Ang pinaka-reason kasi mukhang kailangan nila i-tune up yung game nila kasi hindi pa talaga sila adjusted totally. Although si Boatwright is dati na nilang import to, I think nag-a-adjust pa rin sila sa laro ng bawat isa't isa. Pero sa nakikita ko mukhang yun na lang yung target nila dito eh. So regarding sa pacing, walang pakialam dito yung Beerman kung sino yung makalaban niya. Whether makalaban niya sa quarterfinals yung NLEX, Meralco, and then BGK o kaya Ross, wala silang problema doon. So, pwede nilang labanan yun, hindi sila natatakot, wala silang inigilagan. Pero meron silang isang team doon na kung maaari, iwasan muna nila, and that is Ginebra. Now, hindi sila natatakot sa Ginebra, pero on business aspect, mas maganda na makalaban nila to sa semifinal kasi alam mo, ito yung dalawa sa pinaka-popular na team eh. So, kung ito yung dalawa sa pinaka-popular na team, at least magkita man lang sila sa semis at saka sa finals. Kasi I think gusto rin yung ng mga fans na doon sila makita eh. It's either sa finals o kaya semifinals. Walang gusto magkita sila ng quarterfinals kasi 2 game lang yun eh. At alam mo yung mga PBA fans, masaya sila pag naglalaban yung San Miguel at saka Barangay Ginebra. So, yung Beerman, walang problema sa pacing, whether that is 5th place o kaya 8th place. Pero may iwasan silang team, Barangay Ginebra, hindi dahil natatakot sila pero gusto nila makalaban on the semifinals na lang o kaya ng finals mismo. So that is yung aking naunang prediction that was actually uploaded ng Tuesday. Okay po, ngayon po punta na tayo sa actual prediction natin for the last remaining game. So Friday up to Saturday. So we'll start with May 8. Now, eto sa ngayon, yung ibang team nagpapakiramdaman pa rin kasi tinitingnan nila dito kung sino yung mga talagang magiging positioning, especially nasa top 4. So dito yung pinakaunang laban, yung Terra Firma at saka Bolts. Now, eto madali bigyan ng prediction, sasabihin ko na agad directly. So yung Terra Firma dito, matatalo sila sa Bolts. Yung Bolts naman dito, hindi nila ipapatalo to kasi kailangan pa nilang manalo ng isa. So kung manalo sila dito, whether matalo sila sa Magnolia ng Sunday, wala nang problema. Pasok na sila sa twice to beat.
Pero kasi kung matalo ng parehong yung Bolt sa Terra Firma at saka sa Magnolia, so pwede pa silang bumagsak sa sa bottom 4. So in this one, ibubuhos ng Bolts lahat ng kanilang magagawa para matalo ang Terra Firma. So thankfully naman dito yung Terra Firma, mukhang hindi na talaga siya gusto magpanalo. That is only my impression yung parang okay na sa kanila kasi nga katulad ng nasabi ko kanina, probably pinoprotektahan nila yung left card nila. So ayaw na nila madagdagan pa for certain reason. So ito, yung Terra Firma is low energy, mukhang hindi na siya ganun ka-determine o ganun ka-effort maglaro o para manalo. Yung Bolts naman, gusto nila manalo kasi kailangan masigurado nila na nasa top 4 sila. So, pag nanalo sila dito, kung matalo man sila sa Magnolia or manalo, wala na silang problema doon. They will still be on the top 4 and then sila pa rin yung twice to beat. Ayan. So, in this case, ang makikita kong nanalo dyan will actually be yung Bolts. Now, pagdating dito, pag nakita natin, pag oras na yung Bolts is nanalo against Terra Firma, eto yung Meralco, nakikita natin yan, itong naka-block na to. So, from 7 to 3, magiging na lang silang 8 to 3 with only 1 remaining games. So, makikita natin yung BGK, yung Ross, at saka yung Meralco, puro na sila 8-3. Now, ito, pwede ko gawan agad ng ranking to kung ano yung positioning nila Of course, yung NLEX will be number 1. And then, ito naman, dahil ito sa point difference to, hindi pala quotient to. Ito yung tinatawag natin point difference. Meron silang tagi-isang panalo at saka isang talo. Now, pag nakita natin to, ang kalalabasan na ito, because all of them are all 8-3, ang positioning nito, ang magkakaroon dito ng second rank is actually BGK and then followed by Meralco and then magiging pang-apat yung Ross. So may tag-iisa pa silang laban na gagawin pero at the moment, pag nagpapare-pareho sila ng standing, ganito yung magiging ranking nila. So lamang sa quotient yung BGK and then followed by Meralco and then followed by Ross. Now, if you notice, itong 5 to 8, nilagay ko na lang 5 to 8 kasi ayaw ko na muna i-ranking kung ano talaga kasi magbabago-bago pa yan. So, itong SMB, TNT, Mag, Phoenix, nakikiramdam lang to kung ano yung mangyayari dito sa second to third. Kasi namimili na sila ng kalaban dito Now, ako, I'm just going to be brutally honest kung sa tingin ko sino gusto nilang kalabanin dyan. Now, dito, probably all the 4 teams na nasa baba, ang gusto nila makalaban dyan sa top 4 is yung Ross. Now, bago magalit sa akin yung mga Ross fans, sasabihin ko yung reason. Now, yung NLEX, BGK, Meralco, if you observe yung laro nila, medyo paangat yung laro nila. Meron silang momentum at maganda yung dating ng laro nila. Now, etong Ross in the past few games, mukhang pababa yung laro. Now, pwede kayong magalit doon sa sinabi ko, pero that is the reality. Yung past few games ng Ross, nagtatalo sila and you can see actually na medyo bumababa talaga yung laro nila. So, para nakita na ng ibang team kung ano yung kahinaan nila sa actual laro. And another thing na napansin ko sa Ross, baka maaga sila nag-pick. So, ibig sabihin, nag-pick sila during the first half of the elimination. Nag-pick na sila. And then, pagkatapos na makakuha sila ng 7 wins, para nagsimula ng lumaylay yung energy nila. So, ngayon at the moment, SMB, TNT, Magnolia, at Phoenix is probably looking at Ross kung sila yung gusto nila makalaban. So, importante yan kasi ipapasok yan sa actual strategy ng 4 na team na nasa baba. Ngayon po na nakita natin na nanalo na yung Meralco laban sa Terra Firma, dito na magkakaroon ng positioning. Kasi pag nanalo na yung Meralco, ibig sabihin, alam na kung sino yung top. Yung top 4, okay na, wala ng problema. So, hindi pa rin natin alam kung sino yung second, third, at fourth kasi meron pa silang tag-iisang game. Pero itong nasa baba, nakatingin na lang sa mga pwedeng mangyari. Now, thankfully sa kanila, yung games mamaya, ito yung second game, yung Rhino Shine versus Titan, panonoodin nila maigi to kasi malaki yung nila dito malaking interest nila. Now, etong Rhino Shine, wala ng problema, pasok na sila sa twice to beat, wala ng problema. So, pwede nilang ipatalo to, pwedeng ipanalo. So, ang problema lang dito kasi pag kailangan nilang ipanalo to So, pag natalo to, sabihin natin natalo sila ng Titan Ultra, ang mangyari sa kanila, automatic, fourth na yung Rain or Shine. So, kahit anong mangyari, sabihin natin yung BGK is matalo at saka yung Meralco is matalo din, pare-pareho silang 8-4, sila pa rin yung nasa number 4.
So why is it important na hindi sila matalo at hindi sila mapunta sa port? So pag automatic natalo sila at hindi silang port, ibig sabihin yan, alam na namang nasa baba kung nasaan yung Ross. Hindi na magbabago ng positioning yan kahit anong mangyari. So dito na sila tatargetin. Tatargetin nila to ito yung sinasabi ko Tatargetin na lang Ross kasi sa tingin nila, among the top 4 kayo na nasa ranking, yung Ross yung probably medyo pababaing energy at saka the same time, di ko pala nabanggit kanina, marami silang injury, si Perix Clemete, si John Roque, and then may mga injury sila kaya hindi rin sila kompleto. So pwede ko sabihin na sila yung pinakamahina dyan. So ayaw ng Ross na mapako sila sa port. Kasi pag napako sila sa port at wala na silang magagawa, whether matalo din yung BGK o tsaka Meralco sa mga susunod nilang game, port pa rin ang kalalabasin nila because of the ranking o yung quotient system, ayaw nila mapako dyan kasi alam nila magiging target sila So what they're going to do here is pipilitin nilang matalo ang Titan Ultra para maging 9-3 sila. But pag natalo nila yung Titan Ultra, hindi guaranteed na hindi sila port Pero at least ibig sabihin magkakaroon sila ng konting leverage na yung ibang team na nakatingin sa kanila o mahanting sa kanila na sila yung makalaban, hindi malaman kung nasaan yung posisyon niya. So ibig sabihin ipapanalo to ng Rain or Shine. And again, katulad ng kanina sa Terra Firma, yung Titan Ultra parang ano na rin parang ayaw na rin nila manalo kasi yun nga, napanood ko yung laro nila against NLEX, parang ayaw na nila manalo talaga. Kung nakita mo yung ano ni Munson, parang wala na, ayaw na manalo ng mga to. So dito ilalagay ko na lang, kailangan may panalo ng Rain or Shine para yung mga nag-aabang sa kanilang team na nasa ilalim, hindi malaman kung nasaan sila nakaposisyon. Okay, that is going to be what's going to happen mamaya. Mamayang game na to Rain or Shine will win. And then Titan Ultra, wala itong masyadong motivation para manalo. So pag nangyari yan, ang positioning nito magbabago na naman. So pag nanalo yung Rain or Shine sa Titan Ultra, ang ranking nito, second na yung Rain or Shine. At wala na silang laban. Ito Meralco at saka BGK, meron pa silang laban parehong 1. So hindi pa rin natin alam kung ano yung magiging ranking, whether that is second, third, or fourth para sa kanila. Pero okay na yun, enough na yun. Pag oras na nandyan at hindi malaman kung saan ranking ng Ross, ibig sabihin, itong apat na to na nasa baba, maghuhulaan pa rin to kung sino-sino yung mga makakalaban nila. So, once settled na yan, 3 games na lang yung abangan natin. Yung una, yung sa Saturday, and then yung pangalawa, yung 2 games sa Sunday. Now, hindi ko na aabangan yung first game sa Saturday because that is non-bearing, that is Converge versus Blackwater. So, hindi na sila kasama. Now, what we're going to do here is we're going to try to focus yung sa game ng SMB at saka Phoenix. So, pareho silang 6-5 dito na sila magkahiwalay. Now, ako dito, pwedeng manalo yung Phoenix, pwede rin manalo yung San Miguel. Pero I think, katulad ng nasabi ko kanina sa inyo, probably yung Phoenix, papahinga na nila yung mga player nila at naghahanda na sila para sa laban sa quarterfinals. So si Richie Rivero hindi pa rin siya maglalaro, si Kai Balongay pwede na raw maglaro pero mukhang hindi pa rin nila palalaroin. So ibig sabihin yun, in terms of manpower, merong disadvantage yung Phoenix. So I don't see them actually winning against San Miguel Beerman. Yung Beerman naman, katulad ng nabanggit ko kanina, yung laban nila sa Terra Firma, ang only thing na hinahanap nila dito is yung ma-fine-tune nila yung game nila. Kasi nag-a-adjust pa rin sila So in this game, I would expect na San Miguel will win this one. Yung Phoenix probably hindi kasi tingin ko talaga sa kanila ipapahinga na lang nila yung mga player nila para ready sa quarterfinals. Samantalang San Miguel walang problema, kahit sino yung makalaban nila sa top 4, that is okay lang sa kanila except for BGK, syempre for business reason. Pero yung San Miguel will win this one. So that is my prediction for yung second game bukas, that is tomorrow, Saturday. Daw po na nanalo na yung San Miguel against Phoenix, medyo matilinaw na yung ranking nila. So, ang mangyari, ang ranking niyan will be, yung SMB will be at 5th, Magnolia will be 6th, TNT 7, and then 8 yung Phoenix. Now, pupunta tayo sa pinaka-sentro na nito. Ito yung tinatawag natin na yung last game on Sunday. This is May 10. So, both first game at saka second game is important. Pero ako unahan ko na dito. And then, huwag naman sana ma-open yun sa tropang 5G. Yung May 10 second game, Ginebra versus San Miguel. Pwedeng manalo yung Ginebra, pwedeng manalo yung tropang 5G. Pero pakiramdam ko dito, depende sa pangangailangan ng Ginebra, kung talagang kailangan nila ipanalo, may ipapanalo nila ito against tropang 5G.
Now, why do you think sinabi ko na matatalo rito yung tropang 5G against Barangay Ginebra? That is, depende na rin kung anong posisyon na tinitingnan ng Ginebra. So, ganito yun. Yung tropang 5G, hindi maganda yung laro nila. So, ang laro nila is talagang hindi maganda tingnan eh. Actually, pag pinapanood mo, parang hindi nga sila yung TNT team eh. Now, marami dito sinisisi yung mga local. Ito, lilinawin ko to ah. Marami dito sinisisi yung local, wala daw support kay Ball. Ako, sasabihin ko mali yun. Kasi if you actually look yung history ng tropang 5G, yung mga sinisisi na ng local, yun din yung mga local na kasama nila for many years many conference na naglaro at pumapasok sila sa finals. So bakit ngayon hindi maganda yung laro nila? So hindi yung local sa may problema dito. Kasi magkakasama na yun ng matagal pero pumapasok naman sila sa finals. Ang talagang problema dito yung import nila. No, si Ball is maglakas na import sa one-on-one, sa isolation. Pwede siya umiscore ng 50, pwede siya makariba ng marami, pwede siya makablock. Pero as a team player, he's a liability. So pagdating sa depensa, pag bumababa yung sa depensa, tamad siya tumakbo. Pag pass break naman, hindi sila makapass break kasi naiiwan siya. Hindi rin siya tumatakbo doon. Kapag naman nakaset-up play sa kanya, napupunta kadalasan yung bola, naging stagnant yung laro, hindi umiikot yung bola, kaya pag pinapasa niya sa teammate, nawala na sa rhythm yung mga teammate niya. So that is all in Ball. And sa pang may problema sa kanya, may sumpungin siya I also feel na yung mga teammate niya hindi talaga siya gusto. Kasi as an import, dapat dapat yung mga teammate mo malapit din sa'yo, gusto ka rin I feel na para silang mayroong friction pa rin after, 2 buwan na yata nilalaro to, pero parang hindi talaga siya likeable I don't think yung mga teammates niya likes him So parang siguro, pag gini-interview pa lang, they're showing just a face na okay naman kami. Pero I don't think na talagang hindi gusto siya ng mga teammates niya. But that is only my opinion So, this time, sasabihin ko pag magkaharap yung Ginebra at tropang 5G at sabihin natin na yung Barangay Ginebra actually needs to win para makuha yung magandang posisyon sa quarterfinals. I think yung tropang 5G hindi sila mananalo in this one. So that is yung that is my opinion. So inunahan ko na. So yung second game nito, that is Sunday, unless magkaroon ng himala dito, I doubt that tropang 5G will actually win against Ginebra. Now, hindi ko sinasabi mahina yung tropang 5G. Ang ibig ko sabihin, parang hindi sila yung tropang 5G na napapanood mo in the past conferences. Talagang yung takbo ng bola nila is napaka-pangit. So, Ginebra, ang chance to win against tropang 5G on Sunday is very high. Ngayon nasabi ko na yung probably mananalo sa second game sa Sunday, that is Barangay Ginebra yung medyo tingin ko mananalo. Tingnan natin yung first game kasi ito, importante. Mas importante pa nga ito So, dito, hindi natin malaman kung sino yung manalo. Pwedeng Magnolia, pwedeng Bolts. Although yung una kong protection, it would be Bolts. Pero sabihin na lang natin, gagawa tayo ng dalawang senaryo. If Magnolia wins, ang mangyari dito, yung standing nila is magbabago, of course. Yung Meralco will now become 8-4 from 8-3 and then Magnolia naman from 6-5 magiging siyang 7-5. Now, yung pinaka-ranking dito sa atin dahil may magkakatulad ng record, titingnan natin yung quotient system na ito. So, ang ranking nito ay Magnolia from 6th place magiging siyang 5th place because mas maganda yung quotient niya against SMB. Natalo niya yan Yung Meralco naman at 8-4, mapupunta siya sa 4th place. So, ganito na yung bagong ranking. Yung Ross is 2nd, yung BGK is 3rd, and then yung Meralco naman is nasa 4th. Now, pag ganyan na nangyari, yung susunod na laban, of course, yung Ginebra at saka tropang 5G, sinabi ko nga, pag Barangay Ginebra sa reason to actually win. Kasi pinok yung standing dito, yung Barangay Ginebra, kung sakaling ngayon magsimula yung quarterfinals, makakalaban nila yung SMB. So, yung SMB, iniiwasan nila as much as possible sa quarterfinals kasi mas gusto nila makalaban yan during the semifinals o kaya sa actual finals. So, iiwasan nila yan. So, dito, ang mangyayari dito, kailangan maipanalo nila ito. At sa akin, sa tingin ko, depende sa nilalaro ngayon ng TNT na talagang parang hindi nga sila yung TNT na team na napapanood natin, mas malaking chance ng Barangay Ginebra na manalo. So, okay, pupunta tayo dito. So, pasensya na kung narinig yung mga kapitbahay at yung mga aso. Pasensya na talaga. Wala tayong gagawa. So, eto, pupunta na tayo sa second game.
nanalo yung Ginebra, ang mangyayari dito, magbabago again ang positioning. Yung Ginebra will have 9-3, yung TNT naman will have 6-6 na standing. Now, pag nirank natin yan ganito, umpisahan muna natin yung nasa top 4. Yung Ross at saka BGK, pareho na sila ng standing at 9-3, pero mas maganda yung quotient ng BGK kasi tinalo nila yung Ross. So, ibig sabihin, yung BGK will be second place, and then yung Ross naman yung third place, and then yung Meralco naman is fourth place. Pagdating dito sa 5th to 6th to 7th place, yung Magnolia at saka SMB, pareho sila. Pero dahil mas maganda yung quotient ng Magnolia, sila yung nasa 5th place. And then yung ito namang SNB, nasa 6th place. Pagdating dito sa 7th at saka 8th place, yung Phoenix is actually mas maganda yung ranking niya eh. Kasi natalo niya yung TNT. So, ito na yung final ranking para sa first scenario. So, pag tinignan natin maigi to, ang kalaban ng NLEX will be TNT sa quarterfinals. Ang kalaban naman ng BGK is Phoenix, yung Ross is SMB, yung Meralco is Magnolia. So, yung BGK wala silang problema with Phoenix. Probably gusto nila makalaban yan. Yung Ross medyo magkakaproblema kasi parang iniwasan nila yung SMB talaga eh. On the part naman ng SMB, parang okay lang siguro na makalaban nila yung Ross kasi mukhang kaya nila to eh. Ito naman Meralco at Magnolia, patas lang. Yung next TNT parehong malakas, yun nga lang parehong sister team. So, pero that one, di na yata nila maiiwasan talaga. So, that is going to be the lineup of the quarterfinals matchup pagdating ng first scenario. Ngayong na-discuss ko na po yung first scenario, pupunta naman tayo sa tinatawag nating second scenario. Kanina, pinanalo ko yung Magnolia. This time, panalo naman natin yung Meralco. So, pag nanalo yung Meralco dito, ang mangyayari dito, magiging silang 9-3 and then yung Magnolia naman magiging 6-6. So, ang epekto niyan sa ranking, ganito. So, yung Meralco will actually move to third place pa rin, walang problema kasi yung Ross mas mataas yung ranking sa kanila kasi natalo sila ng Ross eh. Pero yung Magnolia from 6th place na nakalagay dito, definitely bababa sila sa 8th place. So from 6th place naging silang 8th place, mas mataas yung ranking nila ng Phoenix sa Phoenix kasi natalo sila ng Phoenix. So 7th place yung Phoenix and then yung Magnolia naman is yung nasa pinakadulo. Now, dito na papasok again yung game para sa second. So again, sinabi ko, pwede manalo yung Ginebra, pwede manalo yung tropang 5G. Pero I think yung tropang 5G dito, ay yung Ginebra dito yung mananalo eh. So, kapag ganito na itsura niya at mukhang nagkakatingin na yung BGK again, at nakatingin pa rin sila sa SMB. So, iiyasan nila yung isa't isa eh. So, pag natalo yung Magnolia, nanalo yung Bolts, yung BGK nakatingin pa rin sa SMB, kailangan nilang ipinalo para maiwasan nila. Yung first scenario, ganun din yung nangyari eh. Pero yung BGK parang nasa third place yata. Nasa third place yata sila pero nakatapat pa rin nila yung SMB. Ganun yung pagkakalagay pa rin. So parang hindi nila maiwasan isa't isa. Pero may paraan para maiwasan yung Ginebra yung laban nila sa quarterfinals ng SMB. And that is kung maipanalo nila yung laban nila against sa tropang 5G. So ako I'm predicting that they will actually win this one eh. Kasi depende sa laro, kasi nakikita yung laro nila, mas maganda yung nilaro ng Ginebra ngayon eh. Kaysa Ginebra 5G. So, pag nanalo yung Ginebra dito, magiging score nila is 9-3. So, nakikita natin meron na tayong tatlong 9-3 para sa second hanggang sa fourth spot. Yung TNT naman, mapupunta sila sa 6-6. Now, ang effect nito, magbabago agad yung mga ranking. Dito, pagdating dito sa BGK Meralco Ross, yung arrangement nila, ang magiging arrangement nito, yung second place because of the quotient system, mapupunta sa BGK, and then third place yung Meralco, and then fourth place yung Ross. So ito wala nang problema to, ito na permanente na to kasi wala nang natitirang game. Pagdating dito sa fifth place, SMB is firmly positioned, nandiyan na siya, wala na siyang problema. Ito yung tatlo, yung TNT, Phoenix, Magnolia, dito magkakaroon ng pagbabago. So, dapat dito, titignan natin yung point differential. At of course, i-compute natin yung tinatawag natin quotient. So, yung quotient dito, yung lumalabas dito, based on the computation, kapag pare-pareho sila ng 6-6, yung Magnolia, Phoenix, at saka TNT, ang manguna dyan yung Magnolia, at sila yung may pinakamataas. And then followed by Phoenix, ito na siya, 1.038. And then the last one is TNT. So, ibig sabihin, ang 6th place will be Magnolia, ang 7th place will be Phoenix, at saka 8th place will be TNT.
So, pag tinitingnan natin yung second scenario dito, ito, yung second scenario na pwedeng maglalaban, ang mapapansin natin, kapareho lang rin ng second ng first scenario. Parang-pareho. NLEX makakalaban pa rin niya TNT, Barangay Nueva Kings, Phoenix pa rin makakalaban, Meralco, Magnolia, and then Ross SMB. Ang nagbago lang dito yung positioning. Kasi yung Rosa at yung Meralco, nagpalit sila ng position from the first scenario to the second scenario. Pero yung SMB at Magnolia, nagpalit din sila ng position. Kaya ang nangyari, yung first scenario ko at second scenario ko, first scenario, if Magnolia wins, ano yung kakalabasan? Tapos yung second scenario naman, if Meralco wins, ano yung kalalabasan? Ang tinabagsakan, pare-pareho pa rin yung magiging laban. So this is now my final prediction para sa quarterfinals. NLEX, ang makakalaban niya is TNT. Barangay Nueva Kings, makakalaban niya Phoenix. Ross, makakalaban niya SMB. And then Meralco, makakalaban niya is Magnolia. So yun lang po ang aking vlog. Now again, dito nagtatapos ang aking vlog. Medyo minamadali ko na ng konti kasi ang init dito sa kwarto. Saka pasensya na kung medyo naririnig yung ingay ng kapitbahay at saka yung ingay ng aso. Wala na akong magagawa doon, talagang medyo maingay sa lugar ko. So next time na mag-vlog ako, probably it's going to be in the quarterfinals na talaga. So thank you very much for listening and until next time po.